Maraming haka-haka tungkol sa isang pagiging Kristiyano o kung tatawagin ay born again. Sa aming pagsasaliksik ay nalaman namin na ito hindi isang relihiyon, kung hindi isang ugnayan, ang ugnayan ng tao sa Diyos. Kapag ba ikaw ay nagmahal, paano at bakit ka nagmamahal? Hindi ba ikay sarap ng ugnayan sa Diyos habang kasama mo ang tangi niyang inalay na tao para sa iyo? May task po kami sa school na interview ng mga born again mga Christian po. So, napili po namin. There's a call po, ilalabas po namin sa kalagayan. Ipopost po namin siya. So, nag-ask po kami ng permission kung pwede po namin po post. Okay lang po. Ilan taon na? Oo, pitin ko yan. Ako 60 years old. Ano po yun? Kasi isa lang ang dito mula. Ano ba agad dito? Pwede po ba ang malaman? Sige po kayo nagkakit. Nagkakilala kami sa cellphone. True text. True text. Cellphone nun, ano lang yun? 30%. Pero, may tao na, kasi syempre hindi ka makatext, wala kang number sa kanya, di ba? May tao na, kaibigan ko, dahil alam niya na born again Christian ako, eh, sabi niya, punta ka doon sa Pampanga, meron akong kakilala na born again Christian din siya. Si Lito. Kung tawagin siya si Kambal. Kaya, binigyan niya sa akin yung number. Tapos siya din siguro binigyan. Pero ako kasi ang unang nag-chat sa kanya dahil wala akong church. Dahil taga Cebu kasi ako. Tapos wala akong kilala dito. Mag-isa lang ako, wala akong kamag-anak. So, nagkaroon ako ng kaibigan at pinili ko talaga na isa siyang born again Christian. Naging born again ako. Nakilala ko si Jesus. Tagal na, ngunit medyo, yung simple-simpleng buhay, sisimba, hindi magbarkada, tapos sisimba naman, gano'n. Pero simula nung magkasama kaming dalawa, doon kumatawag na naging born again na talaga ako, na talagang subsub kaming nagsisimba, subsub kaming naglilingkod sa Panginoon, at yung talagang sundin namin ang kautusan ng Panginoon. Kasi may dalawa siyang kautusan, di ba? Yung mahalin mo ang Panginoong Diyos at mahalin mo yung sarili mo at yung kapwa mo. Yung sinusunod namin yung lahat ng mga bilang isang born again Christian, kailangan mong sundin kung anong nandun sa Biblia, yung bawal kang isama. Kaya kaming dalawa, bala kaming magpakasal sa December or siguro next year, by next year. Pakasal ko kami dalawa kasi nagsasama po kami bilang mag-asawa is 16 years po. Sa po akong byuda, sa po ay binata. Yun po. Ano yung pakiramdam na maging Christian or Ako ang pakiramdam ko, masaya ang buhay. Although may mga problema, pagsubok, dahil sa nandun sa puso mo ang Panginoon at ang paniniwala mo na Jesus is the Savior at yung paniniwala mo na walang mahirap para sa Panginoon. Basta ilahad mo lang lahat, sasabihin mo lahat, walang mahirap para sa Kanya eh. Kaya pati ikaw, parang hindi hirap sa buhay kasi naniniwala ka kay Jesus. ano po yung parang utos ng Panginoon sa mga born again sa magkarelasyon? Ano po yung parang utos po sa mga particular na sa lalaki at particular sa mga lalaki? So yun po. Sa mga babae. Sa babae, utos ng Panginoon, kailangan kang magpasakot sa Kanya. Halimbawa, mag-asawa na kayo. Kailangan mong magpasakot sa asawa mong lalaki. So, kung hindi ka magpasakot, hindi ka rin magpasakot. Utos na yun. At huwag kang makikialam. Kaya nga kami sumunod. Kaya
Kaya siguro yung bang hindi mahirap ang buhay. Mahirap man, hindi naman talaga yaman kami. Hindi mahirap para sa amin yung pamumuhay namin kasi basta yung ilahad mo lahat, surrender mo kay Lord ang lahat ng kamay ng ginawa mo, magkasala ka man, kaagad kang humingi ng tawad sa Kanya. Yun. Pero ang number one talagang utos ng Panginoon na kung mag-asawa na kayo, huwag ka talagang makikialit. Number na, huwag mo na Ano po nagpapalakas sa relationship? prayer. Nagpapalakas sa relasyon kahit sa iyo, between God, kailangan mag-pray. Kami sa amin, always namin pinag-pray ang bawat isa sa amin. At yung honest ka, kailangan mo yung honest ka sa kanya, siya din maging honest ka. Tiwala, huwag niyong trust, huwag niyong kalimutan yun. Kasi pag wala kang trust, hindi man mag-succeed. Ano po yung parang naging struggle niyo sa relationship? Kasi kaaway din. Ang tinitira ng kaaway, mga gawin, ang katulad ko na tinira ng kaaway. Ulbon na din tinitira ng mga sumusunod. Marami akong una. Gumawa ko ng kasalanan na labag sa kanya. Lalo na. Kanya at dito. Magawa ko ng malo na bagay na nasaktan. Yung mga makikita ka, may kasama, may patutuloy sa kanya. Yun yung matinding trial na matinding kami nag-iwan. Pero tinatasama. Bibigyan pa niya ako ng pagkakataon. Tanggapin niya ako, kabaguhin ko. Ano po yung mapapayo niyo sa Ang ipapayo ko, kailangan, para sa akin, huwag ka makipag-relasyon na hindi kayo parehas. Halimbawa, ako, naging tapos siya, Iglesia ni Cristo. Hindi kayo magkatindihan nun. Kasi iba yung paniniwala niya, ibang paniniwala ko. Ngayon lang, kailangan kayong magkasundo sa isa lang. Kasi isa lang ang Panginoon eh. Hindi siya marami, isa lang siya eh. Pero may tatlo siyang kasama. Isang Panginoon, the Son, the Father, and the Holy Spirit. Thank you po.